2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. It's your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kamusta kayong lahat? So sana lahat kayo ay okay ngayong araw na to. So nandito tayo ngayon sa nagbakasyon kasi kami. So nakita naman ninyo, grabe ang kapaligiran, nakakaloka. So ito yung resort na kung saan kami pumunta at private siya. So yon, maganda naman sa loob, kaya lang kasi ayoko magingay doon. So dito tayo sa labas. So sumilip ako dito sa labas. So pakita ko lang sa inyo yung area. Oh, so yan. Oh, di ba ang bongga lang, ang ganda. So tahimik yung lugar. Talagang wala kang maririnig na ingay. Ako lang ang maingay dito. Tabi-tabi po. So baka manuno tayo. So yon, so nandito kami for 3 days. Ewan ko mamaya kung saan kami pupunta. Actually may beach doon, may pinuntahan kaming beach banda doon. Maganda naman. So gusto ko dito kasi parang actually nakapagpahinga ng bonggang-bongga yung katawan. Pero syempre hindi natin maiwasan na mag-vlog, alam mo na, para may update kayo. Dahil syempre maraming nangyayari sa pageantry ngayon, kaya kailangan natin magbigay ng bonggang-bonggang update. So namaya mag-swimming daw kami doon sa parang ilog na may bangka. So first time ko rin yon. So nakapagpahinga kami dito na walang ingay ng mga bata. So masaya lang kami ng mga co-teacher ko. So hindi ko kasama si PE teacher dito kasi ito yung every Friday kong school na konti lang yung estudyante. Tapos konti lang din yung teacher. Kaya yon. Tapos nagse-celebrate din kami kasi parang ito yung na-promote kasi yung director namin as an level up para sa bagong school. Yan. So aalis na siya sa 12. So hatid namin siya sa kanyang bagong eskwelahan. O di ba ang bongga ng kapaligiran, talaga namang para akong ligayang itawag mo sa akin ng eksena. So gusto ko dito, sobrang tahimik. So yun na nga, kahapon ay nako, hindi ako makatutok ng maigi kasi nga syempre nandito kami sa outing. Pero kanina pagkagising ko, syempre nag-update na ako. Nalaman ko na kung ano na ang mga nangyayari sa pageantry. Isa na nga dito yung sashing ceremony na kung saan ang bongga-bongga talaga. So ako ang masasabi ko, kasi sabi nila, ito daw si Nikki Di Mora, na parang yung styling nga daw, parang iba yung ipinapakitang styling. Hindi katulad nung dati na yung nakikita natin sa Pilipinas na pasabog. So yun yung hinahanap ng mga tao sa kanya. To be honest ako, yung suot naman niya yesterday, kung ano ang masasabi ko doon ay kakaiba sa lahat, di ba? Kasi di ba yung iba talaga makikita mo nakagaw na bonggong-bongga, siya hindi. Iba yung styling na pinakita niya. Para sa akin, isa yung magandang strategy para sa ganong sashing ceremony. So syempre parang wow, kakaiba. Kaya lang kasi dalawang klase yan. Mag-stand out ka or risky talaga yung ibibigay mo or hindi ka mapansin kasi baka yung iba ayaw yung styling mo, ayaw yung damit mo, yung iba naman maaaring wow kasi dahil bagay talaga sa'yo, so magi-stand out ka. So yon. So kay Nikki, masasabi ko naman na kahit ano naman kasing ipasuot mo kay Nikki, bumabagay talaga sa kanya kasi talaga yung mukha ni Nikki ay talaga namang masasabi ko face value. Yon, talagang wala tayong pag-uusapan sa mukha ni Nikki. Sobrang ganda na parang kahit anong suot niya, hindi mo titignan yung suot niya, ang titignan mo siya. At kahapon para sa akin, yung damit na suot niya bongga. So yon, so nakita ko na parang oh my God, she's look elegant. Lalo na yung bumababa siya sa hagdanan. Gusto ko yung eksena niya doon. Kasi yung bumaba siya sa hagdanan, yung alam mo yon, nakita ko kasi ang daming na disgrasya. Yung parang ang daming mga parang matutumba, nahihirapan bumaba, tapos parang hindi nila makarry, nawala na yung pagiging queen nila sa pagbaba nila doon sa hagdanan. Pero siya, ang masasabi ko, ang bongga niya habang bumababa ng hagdanan.
Yung ayun nga lang, medyo tumitingin siya sa floor, hindi naman may iwasan yon. Pero para sa akin, ang queenly pa rin ng dating niya, and then nandoon talaga yung tindig niya, panalo. So yon, so yung binigyan siya ng sash ni Madam Teresa, sabi ko winner naman. Pero syempre hindi rin nagpapakabog talaga itong si Colombia. Styling ni Colombia napakaganda, consistent. Ewan ko kung a-agree kayo ha, sobrang consistent talaga yung styling ni Colombia, wala akong masabi, sobrang panalo. Akala ko nga, yung unang nakita ko yung video niya, akala ko yung queen na mismo ng ng Miss Grand. Ayun pala si Miss Colombia pala siya, naloka ako. Anyway, malalaman natin nga in the future kung si Colombia na nga ba ang kukuha talaga ng corona. Pero parang feeling ko si Colombia ang magiging tinik talaga kay Miss Philippines para sa corona. Parang feeling ko naman si Miss Philippines kaya niyang tumungtong sa top 5. Pero depende yun sa kanya. Yung styling niya sana mula sa araw na to, makitaan pa natin siya ng more pasabog. Kasi sa totoo lang, si Nikki, pag tinignan mo siya, parang ikaw yung magsasabi sa kanya na sure ka nang nasa top 5. Pero hindi mo pa siya makita talaga na ikaw na talaga ang magiging next Miss Grand. Kasi si Colombia kasi umi-eksena ng todo-todo. Kung wala si Colombia, parang feeling ko siya na. O, diba? So, yon. So, sana umangat si Nikki at sana yung makuha niya yung perfect na styling ng pang Miss Grand na makikita sa kanya na parang wow, ang bongga, di ba? So yon, kasi si Colombia kasi mararamdaman mo sa kanya na wow, ang queenly niya na mukhang siya talaga yung pang Miss Grand. Ganun yung nararamdaman ko ha, pero ewan ko lang sa inyo. Pero kasi si Nikki parang ano siya yung nandoon ako sa level na parang antindi mo Nikki, kaya mo nang mag top 5 dito sa competition. Kaya lang baka mauwi ka sa first runner up. Medyo baguhin mo na yung styling, ilabas mo na yung pagka Miss Grand. Kasi dapat ang makita sa kanya, yung alam mo yun, yung big hair na, mas gusto ko yun eh, yung big hair na Miss Grand ang atake. Yon. So nag-expect lang ako na, akala ko kasi si Nikki, talagang yung mga damitan niya, yung mga pang sexy. So iniba niya eh. So medyo doon, nadadali siya sa styling. Oo. Maganda yung styling niya, kudos naman sa team niya. Maganda yung idea, maganda yung mga ipinapakita, pero kasi nakakabog siya ni Colombia kasi si Colombia kasi parang ang perfect nun dating from day 1 until day 4. O, di ba? So, yan. Tapos ito pa, umalis na ang ating pambato sa Miss International na si Nicole Bormeo. Yon ang bongga. So nakita natin na talaga namang ready to fight na si Nicole Bormeo sa Miss International. Ang masasabi ko sa kanya, nakikita ko na sobrang positive ng dating niya. Very strong ang ating binibining Pilipinas International. Ando doon yung nakikita mong masaya siya. Plus wala siyang worry, kumbaga hindi siya kinakabahan kasi 'di ba yung iba nagse-send out minsan parang nararamdaman mo sa kanila na parang ang worry pa nila, pero ito kasi si Nicole parang prepared at nakita mo ang dami niyang bagahe. So ibig sabihin marami siyang eksenang gagawin sa Miss International at nakita mo yung kanyang box kung gaano kalaki. So ibig sabihin bongga ang kanyang national costume. O, di ba? So yon. So excited din ako para kay Nikki na kay Nicole na makita dito na makipagsabayan talaga ng bonggang-bongga sa Miss International, and I think she one of the strongest candidates talaga na makikipagpukpukan. So maganda to. So I'm so excited na mag-start ang Miss International at tignan natin kung pag dumikit na si Nicole Bormeo sa mga kapwa niya kandidata kung mag-stand out pa siya katulad ng nangyayari ngayon kay Nikki, di ba? Si Nikki kasi nakita na natin na parang nag-stand out sa among the candidates na nasa paligid niya at parang ikaw mismo makakapagsabi na oy, sure top 5 to or sure to para sa corona, ganon. So hintayin natin si Nicole kapag nakasama niya na yung mga kapwa niya candidates. So yon. And then hihingal ako. And then si Michelle D naglabas na ng kanyang
bagong photos. So pag-usapan naman natin yon. So ito na yung bagong portrait na gagamitin niya for the Miss Universe headshot, di ba? So panalo para sa akin. Talagang pasabog talaga si Michelle D. Doon sa pictures, anong masasabi ko? Sobrang elegante, sobrang nakita ko yung kakaibang Miss Philippines. Sobrang kakaibang Michelle D. So yung damit, yung make-up, yung ayos ng buhok, na ine-expect ko ganito ang gagawin niya, pero ito ang ipinakita niya. Sobrang dito pa lang masasabi ko na ang ating pambato sa Miss Universe na si Michelle D, masasabi ko na talagang prepared dito sa competition na to. Pinag-aralan, pinaghandaan, at nakita mo kung ano ang resulta ng kanyang portrait, di ba? So pinlano talaga ng maigi. So ito yung isa sa mga masasabi kong pinakamagandang portrait na ipinadala natin sa Miss Universe candidates natin. And then dito sinasabi dito na parang look at me, I'm the next Miss Universe. O diba? So yon. So ang maganda yung photos na nilabas ni Michelle D. Masasabi ko naman na talaga ang ating pambato ay prepared at elegante yung dating. So ayawan ko sa inyo ha, pero kasi para sa akin tama yung tingin, tama yung pout ng bibig, and then tama yung makeup, yung ayos ng buhok. So masasabi ko perfect, ang bongga talaga na ng isang Michelle D dito sa competition. And then I'm looking forward pa sa mga gagamitin niya na damit, kasi kung dito pa lang parang napagplanuhan na what if pa kaya kapag nagsisimula na yung competition. So gaano ba kabongga ang ating pambato sa Miss Universe, di ba? At yun yung mga aabangan natin sa kanya. Sa portrait niya masasabi ko sobrang winner, elegante, at saka sophisticated yung dating. Di ba? Ang klase ng picture. Sobrang pag dinikit mo siya sa ibang kandidata, nakita ko kasi na dinikit siya sa ibang kandidata, sabi ko panalo. And then naglabas din si Thailand, 'di ba? So expected naman na ganoon na yung kuha. Hindi ko naman sa inaano ha, parang common, charot. So yun, hindi. Si Thailand kasi maganda na yung mga photos na ipinapakita niya noon pa, pero ito kasi mas parang wala namang binago, kumbaga tumagilid lang, di ba? Hindi katulad nung kay Michelle D, kasi ang ina-expect ko kasi doon na gagawin niya, magwe-wet ng buhok, tapos yung parang nakalabas yung buhok or kaya nakaganito, at least for the change. So ibig sabihin dito meron talaga siyang ipinapakita na iba't ibang klase ng styling na pwede natin na makita sa laban niya sa Miss Universe. Doon naman siya nagsasabi na ako, si Michelle D naman parang wala namang ibang kuha, lagi na lang ganyan. Ano bang gusto mo kapag nagpicture siya, kamukha siya ni ano? Ang akin kasi, ang maganda kasi kay Michelle D, hindi nila ine-edit yung picture. Hindi nila kailangan pang pagandahin ng todo-todo. Kung ano man yung itsura talaga ni Michelle D at kung ano talaga yung kuha niya do sa picture, yun talaga yung nilalabas nila. So, yung iba kasi, di ba, pinapaganda nila ng todo-todo para lang masabi na wow. So, sobrang edit, sobrang Photoshop na ginagawa do sa picture, pero ang ending, pag nakita naman sa personal, ganito naman. So mas gusto ko na yung ganyang na natural talaga yung pictures na pinapakita ninyo, konti lang yung inedit dyan or pinotoshop dyan, pero pag nakita naman nila si Michelle D, mayroon pang mas wow na makikita sa kanya. So para sa akin, talagang yung ino-offer ng photos ni Michelle D, very Asian beauty, very Filipina beauty, na ito, Miss Philippines ako. So dito pa lang talagang ang taas na nung flag ng Pilipinas dito sa photos na ipinakita ni Michelle D para sa portrait niya. Di ba? So yon. So tingnan natin kung ano pa ang mga susunod na eksena ng mga kandidata natin na lumalaban ngayon at lalaban sa mga susunod pang mga araw. So, I'm so excited guys for them, and then sana kayo din patuloy tayong sumuporta kay Nikki. Huwag na natin masyadong tirahin ng tirahin na
Kaysa ganito, kaysa ganyan. Ang importante ay sumuporta kayo, bumoto kayo, gawin natin yung makakaya natin para sa ating pambato. Kasi yung pambato natin, kailangan ng suporta para sa laban nila. So, kailangan ng tulong natin. Kung hindi natin siya tutulungan, ano ang mangyayari? And then, ito na nga, si Nicole Bermeo, she's on, na, palabas na siya si Nicole Bermeo, andito na siya, papunta na siya sa kanyang competition, and then kung ano man yung kakailanganin niyang tulong, voting system, sana tumulong tayo. And then, ganun din kay Michelle D, bumoto tayo kay Michelle D. So lahat tayo ay sumuporta, magkaisa para sa laban natin sa international pageant. So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin at anong masasabi ninyo dito sa lugar na pinuntahan namin? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you guys.